So, what's up mga kawasak So, ang dami kasing nagtatanong sa akin kung ano daw ba yung gamit ko, kung ano yung camera kong ginagamit para sa ating motovlogging or moto adventure natin Kasi nililibot-libot natin yung mga magagandang lugar dito sa Quezon Province. So, may iba na Laguna, sa part ng Laguna, sa isang araw kasi sa Laguna ako pupunta kasi may importante ako ang dadalhin doon. At the same time, itutuloy ko na para mag-vlog. So ngayon, tatanong kung ano yung camera ko na ginagamit at unang-una, ito kasi pinaka-una kong nabiling camera ay GoPro Hero 9. Kalalabas lang nitong Hero 9 nung nabili ko to. So kaya to may mic dito, may foam dito, parang foam. Ito yung para sa with noise. Yan. Yan, ito mismo yan. May takip pa siya dito para pwede siya sa underwater. So ngayon, kaya walang takip kasi ito, nakalagay siya sa media mode. Ito nung nabili ko ay around 25,000 pesos yung kalalabas lang ito. Pero ngayon, nasa around 50,000 or 17,000 pesos na lang to. Camera, ganito lang yan Tapos itong gamit ko, media mode. Medyo mahirap siyang gamitin kapag nakalagay sa helmet kasi kailangan mo pang kalasin lahat bago mo palitan ng battery, Pero sa akin, wala naman akong ganong kadaming pambili para magpalit pa. Kasi may iba pang way para hindi media mode yung gamitan mo para masalpakan mo ng mic, yung internal mic. External mic para sa inyong helmet. Kaya ito yung gamit ko, media mode. Ito ay worth of 5,000 or 4,000 pesos. Pero sa Japan ko na ito nabili Salpak ko lang siya dito. Yan mga kawasak. Tapos, ito yung lagyan, yung clip. So, para mailagay mo siya sa helmet, mga kawasak, kailangan mo nitong GRX. Ito kasi yung GRX ng chin mount para sa ating GoPro ay universal. Pwede sa lahat ng helmet. Meron din na hangsi para mas maporma tingnan. Bagay na bagay siya sa mga may specific model ng helmet, yung Hansi na chin mount. Kung ano yung klaseng helmet mo, pwede ka mamili para swak na swak sa dito. Ito na ba yung GRX na to? Tama ba to GRX? GRX na chin mount holder ng ating camera ay universal. Kahit sa ang helmet, pwede siya. May mga joints siya doon, para kung round, kung ano mang shape ng helmet mo. Tapos dito siya nakalagay. Ganon. Tapos, may mic ako mga kawasak ng Purple Panda. Nakalagay siya dito sa loob nitong ating helmet. By the way, yung mga helmet na ordinary na galing sa kasa, feeling ko hindi pwedeng gamitin pang vlogging lagyan ng camera kasi sobrang nipis. Ewan ko parang mas mabigat pa yung kasi gaan siguro itong camera na to. Ewan ko, try nyo din kasi hindi ko na-try Bumili talaga akong helmet para sa ating motovlogging. Tapos Purple Panda na external mic, nakalagay siya dito sa ilalim. Dito sa chin, sa harapan, para pag na-imik ako, malinaw yung boses ko kahit na nasa labas tayo, Gawa nitong mic na to. Ito nga pala yung GRX, may isa pa akong available dito May dalawa kasi itong binili ko. Kasi pag bumili pa ako sa helmet, ito yung ilalagay ko. Hindi na ako bibili. So yun, ito namang intercom ay depende na sa inyo kung gusto nyo. Sa Japan ko din to nabili, itong Ijeyas. B6 Pro. Sa Japan ko din to nabili. Dalawa to para so, sakaling makabili na ako isa pang helmet, ilalagay ko din para kapag may back ride ako, pwede kayo mag-usap. So, yun, sa GoPro, mga kawasak Tapos, kapag bumababa naman ako sa motor, kunyari, punta akong falls or ilog, ganyan. Ito naman, gagamitan ko ng tripod. Maliit lang to. Sa Japan ko na dito nabili. Parang nakaganyan siya. Tapos, may tornilyo dito. Ayun, para pwede mo siya ipatong kung saan-saan. Madami tong accessories, mga kawasak. Madami ako ditong accessories nito. Pwedeng nakaklip sa bag. Tapos pwede din to. Ito naman nakalagay sa body sa katawan nandito. Itong accessories din, isang accessories ng action camera. So next naman mga kawasak, kung napapansin nyo yung secondary camera natin, yung nasa harapan, yung kitang-kita tayo. Ito naman Insta360 1X2. Yan po, para, alam mo yun, di na kayo magtanong kung ano. Ang dami kasi nagko-comment. Insta360 1X2. Ito, hindi to latest, Ang latest ay Insta360 1X3. Yung LCD niya is pa-box na. Ito kasi pabilog pa lang Ganyan siya, 360 to mga kawasak. Ibig sabihin, kita niya lahat. Yan lang, yung touch niya. Bilog na yan, Tapos, may accessories din to mga kawasak. Kung makikita nyo, is nakakabit siya sa unahan ng motor natin. Ito, yung nilalagay ko sa side mirror, sa baba, kung mapapansin nyo. Ito yon. I-thread mo lang siya dyan. Actually, matibay naman to.
I-clip mo lang. So, kagandahan nito, pwede mo siya kahit tanggalin mo kung saan mo ilagay. Kasi, di tornilyo lang yan, no? Di pihit lang. Pwede mo siya ilagay kahit saan. Yan ang kagandahan dito sa handle na to. So, nga pala, tapos meron din nito, mga kawasak, kung sakali na. Ang tawag dito, invisible stick. Kaya kung mapapansin nyo sa ibang vlogger na gamit ng Insta360 invisible stick, napapahaba yan ganyan. So, para siyang drone. Drone, mga kawasak. Pag iginanyan mo siya na mahaba, hindi nakita tong stick na to. Pag nakita nyo yung video, para siyang nakalutang yung camera. Kaya para siyang drone. Pag kinabitan mo siya ng invisible stick, hindi to kita sa camera pag inilagay mo. Tapos, ito naman, nakalimutan ko sa GoPro din natin. Telesin, extra battery. Yan. Nung bumili ako ito, may kasama ng 2 battery extra. Tapos may isa naman akong battery sa GoPro. Kapag ka long drive talaga, hindi kaya ng isang battery lang. Magpapalit ka. So kaya bumili ako nito. Ito, charging hub na din. Para kahit sabay-sabay sila mag-charge, okay na. Tapos may lagayan din yan SD card, oh. 2. Ito naman, extra SD card ko kung sakaling maubusan ako ng storage dun sa nakalagay sa GoPro ko. Meron tayong reserba. Kasi minsan nagko-corrupt din yan, hindi niya mabasa. So, alam mo yan, may pamalit tayo para sigurado. Tapos, ito yung last but not the least, ang ating DJI. DJI. Oo nga, drone. Yan. DJI Mini 2 SE. Ito mga kawasak. Ito yung ating drone na ginagamit naman natin kapag sa mga aerial shot, kapag kami mga magaganda tayong lugar na napupuntahan. Ito yung pang aerial shot natin. Medyo magaan siya. Tapos sa hangin, pag medyo mahangin, kaya naman niya. Wala naman akong problema. Tapos ito yung controller niya. Lalagyan mo lang ng cellphone. So actually ito yung ginagamit ko yung ating isang cellphone. Ito yung pang navigation din natin to. Itong iPhone 8. Kasi ito yung pinaglumaan ko Tapos ito din ginagamit ko para dito sa drone. Ito yung remote niya. Tapos, meron na siyang kasamang, tawag dito, extra battery, 3. Actually, hindi ko naman nauubos ng 3 to Isang ride ko, 2 lang ata yun. Hindi ko pa ubos yun Pagkalahati na kasi, pinapalitan ko na agad ng bago na sigurado. Tapos, may kasama na siyang charging hub ito para sabay-sabay na din siyang ma-charge. So, hindi na natin to kailangan para mag-charge. Kasi pwede ka din mag-charge gamit itong drone natin. So, ang dami pa niyang tatanggalin. So, may bag na din siyang kasama, kaya maganda. Safe na safe, mga kawasak. So yun lang mga kawasak. Tsaka syempre, pag gusto niyo mag-motovlogging, motor, kailangan niyo ng motor kahit anong uri ng motor yan. Kagandahan lang doon sa Click version 3 ko, kahit long ride, wala naman akong problemang malobat yung mga cellphone ko, yung pang navigation ko, pang mapa. Kasi nga, may charging hub na siya, na built-in ng USB. At parang, hindi naman siya fast charging, pero hindi naman siya mabagal mag-charge. Kumbaga, normal lang yung charging na. So yun lang mga kawasak, yun lang yung mga gamit ko sa aking pag-motovlog sa mga nagtatanong dyan. So yun, ride safe always, and peace.